Tayo po umawit. O worship the King, page 17. O worship the King, O glorious above. O worship the King, sing. O worship the King, O glorious above. O gratefully sing His power and His love. Our shield and defender, the ancient of days, pavilion in splendor and girded with praise. O tell of His might, O sing of His grace, whose robe is the light, whose kind of His face, His chariots of wrath, the deep thunder clouds form, and dark is His path on the wings of the storm. Thy bountiful care, what tongue can recite? It breathes in the air, it shines in the light. It streams from the hills in descents to the plain, and sweetly distills in the dew and the rain. Frail children of dust and feeble as frail, indeed do we trust, nor find thee to fail. Thy mercies how tender are firm to the end, our Maker, Defender, Redeemer, and Friend. Tayo po'y tuloy para po sa ating Panginoong pananalangin. Aming dakilang Diyos, makapangyarihan at tataas sa ating sa lahat, aming Ama na nasa langit, aming Ama na siya nagpapahayag ng mga wakas pangyayari mula sa Biblia, sa inyong sinabi sa inyong salita sa Isaiah chapter 46 verse 7. Purihin po kayo, Panginoon, sa inyong kataas-taas at walang kapantay na kalagay sa kalangitan, Panginoon. Ama, maraming salamat po muli sa pag-iingat niyo po sa amin sa magdamag. Kami po'y nakakapagpahinga, kami po'y nakatulog, Panginoon, ng ligtas at payapa, Panginoon. Muli na kami ibinangon ngayong araw na ito na sa binalaan at tinakda po ninyo ng lahat po ng inyong anak ay muli niyong ipunin, Panginoon, bilang santamang ito sa Panginoon, upang muli po namin yung pagpilin po rin at pasalamatan at upang muli po natin sambahin sa Espiritu at Pamanan. Maraming salamat po aming Ama sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaroon sa aming Panginoon, lalong-lalo na po pagdating sa mga pagpapalang spiritual. Ano man pong aming nakikitang nilitahin po dito sa lupa, Panginoon, patuloy lamang po itong ipinapahayag, Panginoon, ng buo niyong mga kalulutian. Hindi lamang po dito sa lupa na kanilalagay po namin, Panginoon. Kundi maging doon po, Panginoon, sa buong isang kanagatan na naroon ng control sa lupa ng Panginoon. Maging sa buong kalawakan ng dagat sa kailaliman po dito, maging sa mga isda at sa iba pang mga tutupiter po dito, Panginoon. Maging sa mga ibon sa ipapawin at mga halos sa parang. Lalo-lalo na po, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy lamang po ito ipinapahayag, Panginoon, ng buhay pong kaluratian, pagpapas at kalooban sa aming buhay, Panginoon Diyos. Ama, sa umagang ito, kami ibumalapit muli sa trono po ng biyaya. Kami nagmamakaawa, Panginoon, na humihingi po ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat po ng kasalang nagawa po namin sa aming pag-iisip, mga pananalat at mga gawa, Panginoon. Patawarin po kami, Panginoon, kahabagan niyo po kami, Panginoon Diyos, naway patuloy pong ipagkaibig sa amin ng kakanyanan, Panginoon. Na mapumuhay po namin, Panginoon, ang inyong mga salita sa aming pag-iisip, mga pananalat at mga gawa, Panginoon. Kahabagan niyo rin po, Panginoon, aming mga mahal sa na nagkasala, Panginoon. Kami umaasa na kung paano niyo po isinagawa sa amin ng spiritual na kaligtasan, naway hindi naman po sa kanila, Panginoon Diyos. Maraming salamat din po sa pag-iingat po ninyo sa amin at dinakol na kami sa lugar na ito na aming pagpilitin ng Panginoon. Nawa, Panginoon, kasi ginawa niyo kami ng Hinal Espiritu at nawa, Panginoon, ang pagtitin po namin ito na maging ayon na lamang po sa Espiritu at hindi po ang sa laman. Pinagpipili po namin ng mga pastor, pastor ng Milyares na kasibuon po na sa mga kapatiran po namin sa Molino upang mag-preach po doon, Panginoon. Dalangin namin na maging po siya ng karunuan at kaalaman na nagmumula po sa inyo upang ma-deliver po niya ng maayos na po sa inyong mensahe, Panginoon. At ganoon din naman po, Panginoon, pinagpipili po namin na sana po ay ingatan niyo po siya mamaya sa kanyang pagkabigo sa kanyang kaanganan, Panginoon. Hindi siya
Brother Rogie na sinagamitin mo po sa amin. Nabibigyan po siya ng karunungan, kaalaman, sabi po sa kuranan po sa Panginoon, upang ang ilang pong kaluratikan at kuranan lang po makita namin sa kanyang buhay, Panginoon Diyos. Bigyan niyo kami ng tayo ng pagdinig, Panginoon, upang maintindihan namin at maunawaan ng mga aral, Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, pag-pray po namin, ang mga churches na nasa katotohanan, na nagkakatipon, hindi lamang po dito sa Rizal, dito sa Panginoon, at nawa kung inyong palulugta na magkaroon nila po ng tamang simbahan sa mundo ng Panginoon Diyos. Pinag-pray po namin sina President Jeremy Flora, Ray Longakit at Brother Ray Longakit, Panginoon Diyos, na sila po, Panginoon, ay gamitin niyo po, Panginoon, kung inyong palulugdan, na mag-establish po kayo ng tamang iglesia po sa kanila, Panginoon, sa Mindanao. Pinag-pray po namin, Panginoon Diyos, ang pag-iinag po sa bawat isa, Panginoon, sa iyo pa namin mga kapatid, na papunta po dito, Panginoon, natin po sila, sana po makarating po sila ng mapayapa ligtas sa kanila pong pupuntahan, Panginoon Diyos. Hindi si kita ay, Panginoon, pinag-pray po namin, ang kanyang paglalakbay, Panginoon Diyos, natin po siya sa kanyang paroroonan, gawin makarating po siya ng mapayapa ligtas doon, Panginoon, at makauwi po siya ng mapayapa ligtas sa kanilang bahay, Panginoon. Sa iyo mga kami, Panginoon, dinudulog po namin na lahat ito, mangyari nawa po ang mabuting dahil kaloob sa aming buhay. Lahat po ng katortian, karangalan, kapilan, marami sa may bigam po, po ng banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po muli po ng aming pundakay ng Panginoon, ang aming po makapangyarihan sa kapagligtas, ang aming po Panginoon sa Kristo, at sa patuloy kong kasama ng makapangyarihan ng Espiritu, upang sama mo ng panalangin. Amen. Baka po tayo mga kapatid. Na po natin sa page 15, Come Thou Almighty King, ang ating pag-aawitan. Page 15, Come Thou Almighty King. Come Thou Almighty King, hail us Thy name to sing. Come Thou Almighty King, sing. Come Thou sa ating pong scripture reading, tawagin po natin si Brother Pedro. Para po sa pagbasa ng salita ng Diyos, buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms 129. Awit, Kabanata 129. Mula sa aking kabataan, labis na nila akong pinahihirapan.
Labis nila akong pinahihirapan mula pa sa aking kabataan. Ngunit hindi pa nila ako napagtatagumpayan. Ipinaararo na nila ang aking likuran at pinahaba ang kanilang mga tudling. Ngunit matuwid ang Panginoon. Pinutol niya ang mga tali ng masama at ako'y pinalaya. Ang lahat sana ng namumuhi sa Sion ay umuurong at mapahiya. Sana'y matulad sila sa mga damo sa bubungan na nalalanta bago pa lumago. Sa ganito, walang mahahawakan ang mag-aani, ni walang mahahawakan ang magtitipon. Sana silang nagdaraan ay hindi makapagsabi, sumaiyo nawa ang pagpapala ng Panginoon. Pinagpapala namin kayo sa pangalan ng Panginoon. Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Manalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo. At ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan. At nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo. At aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo, at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Sapagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo. Gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa iyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob, at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasa nawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Kakapulo ko tayo mga kapatid. Sa ating pong huli, ikatlong awit is spiritual, page 231 po, page 231, ready. Page 231.
ready to suffer, grief or pain, ready to stand the test, ready, sing. Ready to suffer, grief or pain, ready to stand the test, ready to stay at home and sing, others if he is best. Ready to go, ready to say, ready my place to fill. Ready for service, lowly or great, ready to do His will. Ready to go, ready to bear, ready to watch and pray, ready to stand aside and give, till He shall clear the way. Ready to go, ready to say, ready my place to fill. Ready for service, lowly or great, ready to do His will. Ready to speak, ready to think, ready with heart and brain, ready to stand where meets His feet, ready to stand the strain. Ready to go, ready to stay, ready my place to fill. Ready for service, lowly or great, ready to do His will. Last time, sir. Ready to speak, ready to warn, ready our souls to hear. Ready in life, ready in death, ready for His return. Ready to go, ready to stay, ready my place to fill. Ready for service, lowly or great, ready to do His will. Amen. Ngayon po umaga, muli po natin pakikinig at pag-aaral po na salita natin Panginoon. Muli po natin ihanda ang ating mga tenga at ating mga puso. Salita po ng ating Panginoon at dadalhin po ng ating kapatid, ni Condroji Blasco. Sa pong mabiyaya at mapagpalang umaga sa lahat, mga kapatid. Sa ating pong pagsisimula ay buksan po natin ang ating mga Bible sa Matthew chapter 12. Matthew chapter 12, verse 30. Kung hindi na po nakita, ito po ang sinasabi sa English King James Version. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me scattereth abroad. Ang title po ng ating mahalagang mensahe ngayong umaga ay When Confession Contradicts Conviction. Sa ating pagsisimula, tayo po ay manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoon. Aming Diyos na banal, tatas-taas sa lahat, makapangyarihan sa lahat. Aming Ama na nasa langit, muli po ngayong umaga ay inyong niloob na kami ay inyong tipunin dito sa dakong ito
upang kayo po ay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat, aming Diyos, sa paglalagay sa aming mga puso ng desire upang kami ay maglingkod sa inyo. Kami ay pumunta dito upang sambahin kayo, makinig sa inyong mensahe sa amin. Maraming pong salamat, aming Diyos, sa pagkilos palagi sa aming mga buhay. Amin din pong inaalala ang isang linggong nagdaan sa aming mga buhay. Maraming pong salamat sa inyong naging pag-iingat, paggabay, at pagbibigay po ng aming mga pangangailangan spiritually and physically, aming Diyos. Maraming pong salamat. Tunay po na napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Aming Diyos, ngayon pong umaga, kung may nakikita po kayong anong karumihan sa aming mga sarili, aming Diyos, ay linisin niyo po nawa kami sa pamamagitan ng dugo ng aming Panginoon Jesus at patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Handa niyo po ang aming mga puso at isipan sa inyong mensahe sa amin at nawa ito ay maging pagpapala, maging parte ng paglago namin spiritual, aming Diyos. Nawa sa mensahe nito, aming Diyos, ay maunawaan namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu siyang gagabay, magpapaalala at magtuturo sa amin. Nga po aming Diyos, kayo po ang maitaas sa umaga nito. Kayo po inyong samahan dito sa aming kalagitnaan. Kayo po ang aming makita, aming Diyos. Kayo po ang maitaas sa Panginoong Jesus. Ito'y maging pagpapala sa bawat isa. Nawa niyong mensahe, aming Diyos, ay makapagbukas sa aming mga isipan at puso. Kung ito ay hindi pa namin lubusang naunawaan. Ito hindi na aming dalangin para sa aming mga kapamilya na wala pa sa Panginoong Jesus. Nawa ang mensahe nito ay tumimok din sa kanilang mga puso, aming Diyos. Habagan niyo po naman sila, makaranas din po ng kapatawaran at kaligtasan ng Diyos. Hindi po, maraming salamat, aming Diyos, sa umagang ito. Mga po ay kayong mapupurihan, mapasalamatan. At po ng papuri, pasalamat din para sa inyo lamang at aming dalangin sa banal na pangalan lamang po ng Panginoon Jesus. Amen. Kaya po, mga kapatid. Okay po lang po. Hindi ko na na-print. Wala pa dito. Ito ang aking hindi pala siya na-save dito sa akin. Wala lang cellphone ang gagawin ko. So Matthew chapter 12 verse 30. Yan po yung ating main text. Ano po? Again, babasahin ko po ulit sa English. Matthew chapter 12 verse 30. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me is scattered abroad. So, ang title po ng ating message nga ay When Confession Contradicts Conviction. So, in this verse, our Lord Jesus Christ make it unmistakably clear, mga kapatid, there is no middle ground. Hindi ka pwedeng gumitda. To stand with Christ is to stand fully for His truth, including how salvation is accomplished. So, dalawa lang yan. It's either saved by grace or yung sa Arminianism ay man's work. It's a contradiction to claim the doctrines of grace while defending Arminianism. That contradicts the sovereignty of God in salvation. So, yun yung truth dyan. Hindi ka pwedeng mag-claim na isa kang sovereign gracer, landmark, tapos dinedefend mo naman yung salvation ng mga Arminians. So that is a contradiction. Kaya nga ang title ay When Confession Contradicts Conviction. So bakit gano'n na naging conviction? It is a contradiction to claim that you are sovereign gracer landmark while you are approving the salvation of the Arminians. So, more on English in ko, mga kapatid. Kasi baka hindi nila naunawaan yung Tagalog natin. May napanood kasi akong isang video. Para bang hindi sila masyadong nakakaunawa ng Tagalog natin. So, medyo gagawin kong Taglish ngayon for the sake ng mga hindi nakakaunawa. Kasi siya na mismo nagsabi, napanood ko,
pag daw siya ang nagtagalog, hindi daw maintindihan natin. So, same sense, pag daw tayo ang nagsalita ng salita nila, hindi magandang pakinggan. So, medyo itataglish ko, mga kapatid. So, please bear with my English, Hindi naman talaga ako fluent mag-English. Pero for the sake dun sa makakapakinig, na hindi masyadong nakakaunawa ng Southern Tagalog, Yan, so ito, para sa inyo ito. Yan, so tuloy natin. Again, ulitin ko, it is a contradiction to claim that you are a sovereign grace landmark Baptist while you are approving the salvation of the Armenians. So napakalino, English yun And that is the present dilemma, ng ilan sa mga churches na nagsasabing sovereign grace daw, Sovereign Grace Landmark Baptist. So, okay, tatagalogin ko, Nahirapan naman English. May pa-landmark pa, Ayun ba yung landmark na turo na ang mga Armenian ay saved, na nakakapagligtas yung Armenianism, na may naliligtas sa Armenianism, Try to think about it. Yung ba yung landmark? Yung ba yung succession of truth? Hindi ba ang turo noon, nung una, heresy, ang Armenianism. Pero ngayon, today, they are claiming na na-saved daw. They were saved nung sila ay Armenian pa. Try to think about it, Yun ba yung landmark? Yun ba yung succession of truth? Parang naiba, Ine-claim pa landmark. Bakit ganun ngayon, So, kaya nga, ang title ng ating message ngayon ay When Confession Contradicts Conviction. Again, mga kapatid, there is no middle ground. To stand with Christ is to stand fully for His truth, His doctrines, teachings, siyempre yung doctrines of grace, including how salvation is accomplished. Kasi yung doctrines of grace ang magpapaliwanag how salvation is accomplished. Hindi siya yung gospel, oo. Pero that will explain how God accomplished salvation. So, same. Kung sa Armenianism, ang ine-explain din nun is how salvation is accomplished. Pero dun ang kaibahan naman niya sa Armenianism, paulit-ulit na natin, hindi ko alam bakit paulit-ulit at sa kanila natin dapat ipaliwanag. Ang tinuturo ng Armenianism ay salvation by man's work. So that is how salvation is accomplished by Armenianism doctrines. Free will, free will is man's work. Tuloy natin. Contradiction nga. Sinasabi ng isang pastor, ito pa, na siya ay naniniwala, he believes to the doctrines of grace. Tapos, ang kanya pang testimony ay, may isang pastor na gato, siya ay naligtas nung siya ay Armenian pa. So, paano nangyari yun? It contradicts your confession. It contradicts your conviction. Nagka-clash. So, mayroong inconsistency. Bakit ka pa lumipat? Bakit ka pa nag-sovereign grace kung ligtas ka na naman pala noon? Tsaka paano nangyari yun? How come, naligtas ka by the doctrines of Armenianism. So, ayan. Ano pala tayo? Introduction pa lang to. So, let's be clear muna mga kapatid, linawin natin kasi baka gawing extreme tayo, Yun naman ang kanilang laging ginagawa. So, let's be clear, tayo din naman mga kapatid ay nanggaling sa Armenian Church before. Doon tayo galing. Pero nilob ng Panginoon na tayo ay bigyan niya ng tamang kaalaman patungkol sa kaligtasan. So, Luke 1:77, nandun yan. Puntahan natin yan. To give knowledge of salvation unto His people. So, puntahan natin. Luke 1:77. Hindi pwedeng save ka na meron kang maling pagkaunawa patungkol sa salvation.
So binibigay yan ng Panginoon. Luke 1, verse 77. To give knowledge of salvation unto His people by the remission of their sins. So, binibigyan ng tamang kaalaman ng kaligtasan. At papalad tayo dahil hindi lamang tayo binigyan ng knowledge of salvation, niloob din ng Panginoon na idagdag tayo sa kanyang tunay na simbahan. So hindi natin nililimit, we are not limiting na dapat dito lang sa church natin, pag dito lang nag-join or nagpa-member, dito lang maliligtas. So hindi po yun yung kine-claim natin. Let's be clear about that. Actually, mas marami pa nga yung out of the church na saved. Pero bakit nangyari yun? Paano? Dahil binigyan sila ng knowledge of salvation ng Diyos. Yun po yun, nililinaw natin. So what are we trying to say? Kung isa ka talagang hinirang ng Panginoon, isa ka sa elect, darating ang panahon na ikaw ay makaririnig ng tamang kaalaman ng kaligtasan. Same with us, before tayo ay naniniwala na akala natin tama na yung alam natin, pero dumating ang biyaya ng Panginoon by the grace of God, binigyan niya tayo ng tamang kaalaman ng kaligtasan. Knowledge of salvation. Yun yung sinasabi sa Luke 1:77. At hindi tayo mananatili doon sa pagiging Arminian. Na meron tayong Arminian views pagdating sa salvation. Views and beliefs. So, ano nangyari? Dahil nagkaroon tayo ng regeneration by the Holy Spirit. Again, dahil kung mali ang iyong kaalaman sa kaligtasan, ang paniwala mo ay meron kang part because of your free will, dahil tinanggap mo, dahil pinili mo si Kristo, dahil pinapasok mo sa puso mo, ay salvation by works yun. Mali yun. So, dahil sa biyaya nga ng Panginoon, tayo lamang ay nakaunawa. Binigyan niya tayo ng knowledge of salvation, tamang kaalaman ng kaligtasan. So, again, kung isang Arminianism, ay salvation by works. Dahil ito sinasabi ng Bible, magbigay tayo ng 2 talata para mas tumibay ang ating argument. Paano masasave paano ka na-save nung nasa Arminian ka pa? Salvation by works yun. So, buksan natin ang ating mga Bible sa Romans chapter 11, verse 6. Romans chapter 11, verse 6. Yan, basahin, napakalinaw dito. Sabi ng talata, and if by grace, then is it no more of works. Otherwise, grace is no more grace. But if be of works, then it is no more grace. Otherwise, work is no more work. Yan. Try natin pagbulay-bulayin yan. Basta nagsasabing yung nasa Arminian pa ay na-save. So, paano ka na-save? Save by works ka. Hindi ka by grace. Pinapakalinaw dito. And if by grace, then it is no more of works. Otherwise, grace is no more grace. So, try to think about it. Isa pang verse. Another verse. Ephesians chapter 2. Lagi din natin ito binabasa. Binabasa din nila ito Pero ang claim nila, nasave sila. Nung sila ay Arminian pa. At may nasave daw na Arminian. Hindi, binabago yun ng Panginoon. Hindi nagre-remain na Arminian. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Sila sinasabi, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So, kaya pala mga palalo, they are boasting. Mga boastful. Kasi, nasave sila ng Arminian.
Ito, kung saved by grace ka, hindi ka palalo, hindi ka mayabang. Wala kang maipagmamalaki. Yan yung sinasabi sa ano. Yan sinasabi ng natin sa nangyari sa atin, ano, mga kapatid. Noon, meron tayong mali din kaalaman ng kaligtasan. Pero God gave us knowledge of salvation. Sabi nga sa Luke 1:77 na nabanggit natin kanina. So, malinaw ano. So, para mas maunawaan, ay magbigay tayo ng illustration. Ano? Pagdating dyan sa, kasi madami nagkiklaim, ligtas. Bawat sekta, bawat religion, ligtas sila ligtas. So, magbigay tayo ng illustration. Kung paano hindi maaaring, basta alam mong Jesus ay saved ka na, ano, tinanggap, pinapasok sa puso, Arminianism. Hindi ganun yun. So, magbigay tayo ng illustration. Dito sa punto na ating tinatalakay, ano, na kapag mali ang kaalaman ng kaligtasan, hindi ligtas. Ligtas ba yun? Siyempre, hindi. Pag Arminian ang paniniwala, ligtas ba yun? Siyempre, hindi nga. So, here is the illustration. Illustration. Nakasakay tayo. Dalawa na lang. Nakasakay ako at ikaw sa isang eroplano. So, yung eroplano ay malapit ng mag-crash. So, definitely, we're going to die. Ano? Sure yun, deads tayo pag din ay nag-crash. Pero, ano to? Behold, may parachute. Our ticket to escape from this dire situation. Ano? May parachute. Meron ka, meron din ako. So, dito sa plane crash na ito, hindi pa ito nangyayari, ongoing pa lang. Meron tayong parachute. Nakakita tayo ng parachute. Let's say prior to this event, ay naka-attend ako ng orientation on how to properly use or equip a parachute. Ayun, naka-attend ako. Di alam. May knowledge ako kung paano gagamitin yung parachute. Compared to you, na wala kang alam kung paano ba isuot, paano i-strap, anong hihilahin mo, or whatever. Ano? Kung ano yung hihigitin mo, anong timing, kailan i-deploy yung parachute. Yan. So, as in, no knowledge ka talaga. Basta ang alam mo lang, pag bumagsak ang eroplano, ang makakapagligtas sa'yo ay parachute. May knowledge ka. Alam mo, pag nagka-crash ang eroplano, pag may parachute ka, ligtas ka. So, paano yun? Wala kang tamang kaalaman kung paano gagamitin yun. Sa tingin nyo, mga kapatid, mga tagapakinig, sa aming dalawa na mayroong parachute, sino kaya ang makakaligtas doon sa plane crash? May parachute ka, may parachute din ako. May Jesus kayo, may Jesus din kami. Baptist ka, Baptist din kami. Sovereign Gracer ka, Sovereign Gracer din kami. Ay yung tamang kaalaman, sinong meron. Madaling i-claim yun eh. Kasi yun din ang kina-claim ng ibang mga religion. Saved by grace daw, pero may free will. Saved by grace, pero tinanggap daw, pinapasok daw sa puso. So, I hope you got the point, mga kapatid, sa ating illustration. So, maraming Christian daw, ang akala nila ay ligtas sila. Tulad noon, ligtas daw siya nung Arminian pa. Naliligtas daw ang mga Arminian. Paano? Walang tamang kaalaman. Dahil nga daw sa ginawa nila kay Kristo, sila ang nagdesisyon, pina-forward, nag-sinner's prayer. As easy as ABCD lang daw. Accept, believe, confess, and decide. Yun. Nasa tao. So, paano naliligtas ang Arminian? Ito ang kanilang pamamaraan. Meron silang maling kaalaman ng kaligtasan. So, pag nag-plane crash, maliligtas yun. In other words, salvation by man's work ang alam nila. That is Arminianism. So, how come nasabihin ng isang pastor na siya iligtas noong nasa Arminian pa siya?
How come nasabi ng isang pastor na may ligtas daw sa Armenian? Again, let's be clear, kung ligtas talaga yan, aalis yan dyan at hindi na yan makukonsider as Armenian. Mag-iiba ang kanyang kaalaman pagdating sa kaligtasan. So, hindi na Armenian yun. So, napakalinaw, hindi na Armenian. Again, tanong natin, bakit ka pa umalis doon kung naligtas ka na pala doon? Wala kang nakitang pagkakaiba sa salvation na pinanghahawakan ng isang Armenian at ng salvation ng isang sovereign gracer? Ang totoong save ay itinatama ng Panginoon at hindi nananatili sa pagiging Armenian. So, ang tunay na ligtas ay nakakaranas ng regeneration, binubuhay ng Holy Spirit, naboborn again. So, introduction pa lang to, So, that is the problem now, brothers and sisters, dito sa mga gumigit na, mga peking sovereign gracer landmark, puno, mga compromiser, na nagdudulot ng, syempre, kompromiso, confusion, inconsistency, and lies. Yan ang dala ng mga yan. That is why tatalakayin nga natin itong message natin ngayon. When confession contradicts conviction. So, dumako na tayo sa ating unang punto. So, I hope na naintindihan nyo bakit natin ito tatalakayin, bakit natin ito bibigyan ng linaw at diin. So, sa ating unang punto, so, Englishin na natin ulit. Yan. Taglish na ulit. Napadami ang Tagalog ko. Naintindihan kaya nila yun? Sana ikahabagan sila, maunawaan nila yung punto. Yan. Pagpasensyahan nyo na English ko, i-Englishin ko na po ulit. So, the call to stand firm in doctrinal truth. So, ito yung ating first point. So, basahin ulit natin yung ating text, Matthew chapter 12, verse 30. Matthew chapter 12, verse 30. Basahin natin yung unang part. He that is not with me is against me. Yan. So mga kapatid, in this verse, the Lord Jesus Christ removes any illusion of neutral position in spiritual matters. There is no middle ground. You are either with Christ or you are against Him. And to be with Christ is not merely to profess His name, but to stand unwavering for His truth. Especially the truth of the gospel. Hindi another gospel. Today, many say, I am a sovereign grace landmark Baptist. Yet they find themselves defending Armenian theology, that exalts men and not God. They are defending the Armenian salvation as well. And that is what we are witnessing in our time. Alam niyo mga kapatid, sound doctrine is not optional. Let us first understand the sound doctrine is not an accessory to the Christian life. No, it is the very framework of our faith. So kaya importante sa atin ang doctrines. Hindi yan parang accessory lang na pagka sinabing sovereign grace, edi sovereign grace doctrines ang dala. Hindi basta ganun yun. Ito, narinig ko lang ito recently lang doon sa isang pastor na napakinggan ko. Sabi niya, right doctrine will lead to a right Christian living. So siya yun. Pero naniniwala siya na sa ibang Armenian. Saka nangyari yun. Kita nyo yung confession, but it contradicts conviction. May right doctrine will lead to a right Christian living pa. Pero binabakbaka naman yung kabaro mo na sovereign gracer. Paano yun? Nangyari doon? Ano ba yun?
medyo nakakalito, ano? Kaya nangyayari, nako-confuse ang flock. Ano? Tapos sisisihin pa, kaya gawa daw natin, kaya nagkakaganon. Hindi eh. Yung mga members mismo ang nakakapansin nun, nako-confuse sila. Kasi nga ang doctrine, hindi yan basta ano lang, accessory. Sound doctrine is not optional. So kung tumayo ka sa sovereign grace, sir, bakit ka magde-defend ng Armenian, ng mga Armenian? Ano? Tapos may magka-claim pa, save daw siya ng Armenians. Very confusing, ano? Nakaka-confuse. So ito ang tanong ko, ano? Tanong natin sa iyo, yung sa pastor na yun. Kung naniniwala ka pala dyan, paano may justify kapag yung sinasabing naligtas ng Armenian pa? Ay yung Armenianism, wrong doctrines yan. Ibig sabihin, they are not living rightly. Ano, naligtas yun? Worldly. Ang kaalaman, man's work, hindi by grace ang alam. You see, compromise and confusion. Ang hirap yan. Paano yan? Galing bumakbak. Hindi naman consistent sa mga pinagsasabi. Ito ba, narinig ko. Dagdag ko lang ano. Bagamat nagawa ko ng self-read message, ito naalala ko lang. Pinapakinggan ko word by word eh. I-photocopy lang daw yung page 9. Tapos nagbasa doon. Tinutol. Para daw lumipat sa church natin. Pinasa ko, hindi naman. Diba nakasulat doon, pinapalipat natin sa church natin. Kasi nga nangyari, na-confuse na yung flock nila doon. Kaya papaano umalis. Nako-confuse na. Bago sa atin sisisihin. Kasi sila yung may inconsistency sa tinuturo nila, sa tinatayuan nila. Kaya nga dapat, mga kapatid, we need to hold fast sa ating doctrines. Hindi pwedeng natayo tayo sa gitna para lang wag maka-offend ng tao. Mali yun. Tulad dito na sabi ni Pablo, we need to hold fast sa ating mga doktrina. 2 Timothy chapter 1, verse 13, sabi niya doon, basahin natin yun. 2 Timothy chapter 1, verse 13. Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me. So yan yun, landmark mo. Succession of truth. Hindi dapat baguhin. Kung ano yung naituro na, yun na yun. Armenian, hindi na pagligtas yan. Armenianism. Paano naligtas? Itong Armenian pa. Nababago ba yun, Okay, another verse. Titus chapter 1, verse 9. Yun din ang sinasabi. Titus chapter 1, verse 9. Holding fast the faithful words as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Okay, yun, sinabi ni Paul. Paul charged to Timothy and Titus was not merely to preach, Hindi basta i-preach mo lang. You need to also to hold fast, meaning to grip with force, to never let go. Why? Because false doctrine corrupts and destroys. Yun eh. Kaya nangyari sa inyo yun. Hindi namin kasalanan yun. Kami yung sisisi. Kami naniniwala, hindi kami ligtas nung kami Armenians pa. Paano nga mapagligtas yun? Tinalakay na natin. Tapos, tayo na may kasalanan. Kaya nagkaganon. Tingnan nyo yung tinatayuan, So, again, dapat hino-hold fast yung sound doctrines. So, basahin natin Jude, yung verse 3. Yan. It also tell us to, basahin natin yun, Jude verse 3. Same din yan ng principle. Yan. Verse 3.
Beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Yan, no? Napakalinaw. We should earnestly contend for the faith. Hindi yung tatayo tayo sa middle ground. Pagkahaluin yung grace at works. So, delikado yan. We don't adjust the doctrine. You know, hindi tayong nagawa ng bagong doktrina. Doktrina daw yun. Yun i-record ng meeting, minutes yun ng meeting eh. Pero doktrina daw yun sa kanila, nakalagay doon kung ano sinabi ni Pastor Luis. Doktrina ba yun? I-record yun ng naging meeting. Tapos gusto mong ipaprint page 9 lang. Ang maintindihan yun. You see? Binubutcher. Ano pa kayang ibang binubutcher niyan? Word of God? Kaya nagkaroon ng conclusion na save sila nung Arminian sila? Oo. We don't adjust the doctrines, to fit our, kung anong gusto natin. Naubusan ako ng English. Yan. We don't soften it. Hindi natin ito ginagawang light. Kung ito'y harsh, talagang gano'n. So, naniniwala kayo sa election. Parang yung sineshare namin dati ng tungkol sa election. Nagagalit. Ano daw yun? May elect na pala. Ganun din lang, parang ganun din ang reaction nyo. Nagagalit din kayo. And Arminian hindi naniniwala sa ganun, sa doctrine of election. Unconditional election. Yan. Again, we don't adjust it, we don't soften it, we fight for it. Yan ganito, nilalaban natin. Bugbog na tayo eh. Puro false accusation. Because it was delivered to us by the apostles through Christ. Yan, mga doctrines na yan. Hindi natin dapat baguhin yan. Landmark na. Bago ngayon. May bago na kayong stand. To say, I believe in the doctrines of grace while simultaneously excusing Arminians' error is like holding water in one hand and fire in the other. It cannot last. Yun. Ulitin natin. To say, I believe in the doctrines of grace while simultaneously excusing Arminian errors is like holding water in one hand and fire in the other. It cannot last. So, kaya ganun. Hindi magtatagal yung ganun. Kaya aalis talaga sa inyo. Iba na kayo eh. Ay, nag-iba. Hindi kami. Magtaka ka. So, tuloy natin. Dito sa point 1, medyo napapahaba tayo, no? The call to stand firm in the doctrine of truth. So, doctrinal indecision is spiritual danger. So, many think, why argue over theology? It divides. But listen to what James tells us. So, maaaring may mga magsabi kasi, bakit ganyan? Kailangang pagtaluhan. Talagang madidivide, pag nag-iba. Sabi sa James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. Yun. Kaya nahuhuli mo sa nalabas sa bibig. Inconsistent. Ito pa sabi, patungkol sa pag-share ng gospel. Tracts. Ano daw? Ito ha, may mga timestamp na ako. Nag-alala. Tungkol sa pagbibigay ng ano. Sabi, pagpatuloy natin yung ginagawa natin ng Arminian pa tayo. Ha? Yung tungkol daw. So, kita mo na, nalabas sa bibig. Bagamat, ewan ko, kung hindi man yun yung kanyang ibig sabihin, yun yung narinig ko eh. Ipagpatuloy natin yung ginagawa natin, nung Arminian pa tayo. Ayos. So, yung timestamp, saka na. Ginagawa ko pa yung, kinocompile ko pa, nahuhuli ka sa bibig. Hindi ka talaga
Sovereign grace. Yan, ano? Doctrinal indecision doesn't bring peace. It brings instability. Yun. Churches that try to please both camps eventually drift from all truth. Again, this doctrinal indecision doesn't bring peace. It brings instability. Churches that try to please both camps eventually drift from all truth. Later on, wala na yan. Arminia na yan. Tulad ng mga nakausap ko personally ng mga dating sovereign grace landmark ng mga Americans. Ano, nakita nila sa church nila before. Sovereign grace landmark yun ha. Nakikipag-change pulpit na sa mga Arminian. Nagdi-drift na from the truth. So yun, kaya minabuti nilang umalis na doon. So, yun, umalis nila sa dati nilang church. Yun yung patotoo. May voice record pa ako nun. Kasi sinedyo sa akin, voice recording nga, English. English din. Talagang pinakinggan ko mabuti. Para maunawaan ko. So yun yung, hindi ko napapangalanan. Kung sino yun. Alam mo, kilala din yung iba. Kasi alam ko, pinorward ko din yung mga voice recording at messages nila before. So yun yung patotoo nila. Ayun yung danger. Ano? Yung sinasabi natin, doctrinal indecision is spiritual danger. Magiging parang kung ano ba lukewarm, ano. So, tulad ng Laodicea Church. Baka ba't yung context nito ay tungkol sa ano. Basahin nga natin yun. Revelation chapter 3 verse 16. Ito natin. Revelation chapter 3 verse 16. Kaya sabi, saan yun? Revelation chapter 3 verse 16. So then, because thou art lukewarm, yan na, pinipis kasi yung both sides. So ating i-apply lang yung ano dito, yung concept, ano. And neither cold nor hot, kasi gumigit na, I will spew thee out of my mouth. Yun. Kaya sinabi natin, eventually, yung mga churches na ganun, they will drift from all truth. The Lord has no patience for lukewarm convictions. He demands clarity. He demands loyalty. Ang loyalty sa Panginoon, hindi sa pastor. Again, He demands clarity. He demands loyalty. Not just emotionally, but also theologically. Ano? Napaka-importante nun. Magme-mekos-mekos na eh. Mekos-mekos na nga. Mix-mix na. Yan. Okay, kung babasahin din natin yung Galatians chapter 1, verse 6 to 9, dito sa Paul didn't commend the Galatians for being inclusive. He warned them in the strongest terms that preaching another gospel brings a curse. So, basahin nga natin yun. Hindi pala natin yun. Galatians chapter 1. Ito. May warning. Binarningan niya na dito. Parang ganito na kasi nawi-witness natin. Ano? May warning. Basahin natin yan. Galatians chapter 1. Simulan natin sa verse 6. Again, he warned them in the strongest terms that preaching another gospel brings a curse. So, basahin natin. Galatians chapter 1 verse 6. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Arminianism, another gospel yun, which is not another, but there is be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Sabi nga natin, pag tinama another gospel, yan yung perverted gospel. Kasi inahaluan ng works. Kaya naligtas yan. But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you, than that which we have preached unto you, so dapat, let him be accursed. Okay, inulit yan sa verse 9. And we said before, so say I now again, binigyan ng diin. If any man preach any other gospel unto you
than that ye have received, let him be accursed. So, English ulit natin. To sit on the theological fence when God has revealed His truth is not wisdom. It's rebellion against God. Napakalinaw. Before, ang Arminianism ay heresy. Revealed yan. Pag pinag-aralan ng Bible, sovereign gracer ka nga eh. Pero ngayon, gumigit na yan. That is not wisdom. Hindi ibig sabihin, mas magaling ka, mas matalino ka. That is rebellion against God. Nag-iimbento ka ng bago. Kayo ang nag-iimbento ng bagong doktrina. Christ demands allegiance to the truth, not tolerance of error. Christ demands allegiance to the truth, not tolerance of error. So kapag narinig mo na yung tinig ng Panginoon, yung truth, mga tamang katuruan, hindi na para, anong sense? Bakit kailangan mong i-affirm ang salvation ng mga Armenian? That is allegiance to the error. No. Ano bang sabi ng Panginoon pagdating dyan sa kanyang mga words, sa kanyang mga salita? Basahin nga natin ang John chapter 8. John chapter 8, verse 31 and 32. Yan, basahin natin. Panginoon mismo ang nagsasalita. John chapter 8, verse 31. Then said Jesus to those Jews who believed on Him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. So dapat magpapatuloy. Kung ano yung doktrinang hawak natin, tuloy lang, bakit kailangan baguhin? Bakit biglang mag-iiba? Ano? So you are not free, ibig sabihin. You are being captive again by the same mistakes and error before nabalik kayo. Para yung aso nabalik sa suka. Anong talata yun? Yung talatang gano'n. Nabalik sa suka. So, yan. True disciples continue in His word. They don't twist it or avoid it or reinterpret it to fit human system. Hindi mo kailangang baguhin. Yung bang stand na ang Arminianism ay hindi nakakapag-save. Yun ay heresy. Yun ba ay dapat baguhin? Bakit ngayon bakit ngayon binabago na? Nila. Tayo talagang stand firm tayo dyan. Hindi save. Hindi nakapag-save. Hindi save ang isang Armenian. Armenian theology teaches that man initiates salvation or that grace can be resisted. So, yun ang turo Arminianism. Pero, it contradicts the very voice of Christ. Talagang contradict yan sa turo mismo ng Panginoong Jesus. Sa John 6:37, sabi doon ng Panginoon, all that the Father giveth me shall come to me. So, it will contradict that very voice of Christ, very words of Christ. Ano ka nasi, nung Armenian ka pa. Yan, John 6:37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me, I will in no wise cast out. Kaya ang Armenian naniniwala na grace can be resisted. Ikaw mo, mekos na kayo. Magulo na. So Armenian theology contradicts the very word of
our Lord Jesus Christ. Christ demand allegiance to the truth, not tolerance of error. Pero nakikita nga natin, ay ganito na itong mga pastor na ito. Nagko-compromise na, naghahalo-halo na ng mga paniniwala. Paul warned in 1 Timothy chapter 4 verse 1 that in the latter times some shall depart from the faith. Kaya pala, ito na yun, nangyayari na. Giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. Di ba, tayo naniniwala ang Arminianism na doctrine of the devil yan. So ito yun. Kasi nakiling na sila dun eh. Signa daw sila nung Arminian pa sila eh. So ito na yun. They are giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. So yan, nangyayari na. Yung warning ni Paul sa 1 Timothy chapter 4 verse 1. A doctrine that robs God of His sovereign grace and elevates man's will is no light matter. Hindi yan biro, mga kapatid. It seduce. Yung mga tao, nasiseduce. And it leads away from Christ. Hindi yan nakakapaglapit sa Panginoon. Nakakapaglapit yan sa kayang gawin ng tao. Mas na-emphasize yan yung ginawa ng tao. Hindi yung ginawa ng Diyos para sa kanya. So, paano ka naligtas? Narinig ka pa. Again, brothers and sisters, doctrine is not just for scholars. It's for every sheep, para sa lahat ng grupa, who wants to know the shepherd rightly. Again, doctrine is not just for scholars. It is for every sheep who wants to know the shepherd rightly. Kasi nga, may mga another Jesus. So, dapat kilalanin natin yung tunay na shepherd natin. Yung Kristong namatay lamang para sa mga tupa. Hindi yung Kristong namatay kahit sa kambing. Iba yan. That is why tayong sheep, mga tunay na sheep, dapat alam din talaga natin yung tatayuan natin doktrina. Dahil it will reveal to us kung sino ba talaga yung ating shepherd, hindi another Jesus. For example lang, another Jesus, yung Jesus Christ ng Armenian. Iba yan. Yung nakakatok-katok sa puso. Nakawawa. Namatay na sa cross, pero hindi pa rin naligtas kasi ni-resist. Imagine that, Pero sila, niniwala, saved daw. Sila, Armenian pa sila. Yan. If we say we are with Christ, then we must stand with His word, His truth, and His gospel, without compromise. To fail to stand is to begin to fall. Hindi, baka domino effect yan, tsaka pahina yan. Kaya magdi-drift away yan from all truth. To fail to stand is to begin to fall. So, kaya ba? Out pa. Ito, point number 2. Siguro, hanggang dito na lang tayo. Dito ko na lang tatapusin. Tapos, yung point number 3, God's will, mamayang hapon nun eh. Pero dito sa point number 2, bigyan din natin ito ng pansin. So, point number 2, the danger of defending error while claiming truth. Ano ba nun? So, may danger, yung kanilang ginagawang yun. Sabi nga doon sa ating text, kung babasahin ulit natin, Matthew chapter 12, verse 30, balikan natin yun. Matthew chapter 12, verse 30. He that is not with me is against me. Pagpukos na naman natin itong sunod na mga salita. And he that gathereth not with me is scattereth abroad. Mga kapatid, the word of God is clear. Dito sa sinabi niya ito, he that gathereth not with me is scattereth abroad. Very clear. Neutrality is not an option. Hindi ka pwedeng gumit na. Christ says that if we are not actively gathering with Him, we are scattering abroad. Nagpapakalat. Kaya kumakalat. Tataka ka, bakit nagpaalam umalis?
You are not gathering with Christ na eh. You're scattered talaga yan. That includes those who, while claiming to believe the doctrines of grace, are simultaneously defending the teaching of Arminianism. This is not a small issue. It is dangerous contradiction that must be exposed and corrected in the fear of God. Again, Arminian opposes God's sovereignty in salvation. Talagang din yun eh. Ino-oppose niya yung sovereignty ng Diyos pagdating sa kaligtasan. Kasi dumidepende sa tao eh. Free will. One cannot defend Arminianism and still claim to honor God. Hindi pwedeng mangyari yun. Na ide-depend mo yung salvation ng Arminian, tapos sa tingin mo, ino-honor mo ang Diyos doon. That cannot happen. Ano? Sabi ng Panginoon, Romans 9:15, I will have mercy on whom I will have mercy. Ano? Basta nga natin yun. Romans chapter 9 verse 15. Romans chapter 9 verse 15. For he said to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. And I will have compassion on whom I will have compassion. So that's God's sovereignty. So hindi mo ino-honor ang Diyos kung i-claim mo na nasave ang Arminian, kung sila ay Arminian pa, na-save ka nung ikaw ay Arminian pa, you're not honoring God, ano? Contradiction yan. Nakaka-confuse yan. So tuloy pa natin. Arminianism insists on man's decision as the decisive factor in salvation. But the Bible teaches otherwise. So iba tinuturo. Tulad niyang total depravity. Panginoon ang nagturo niyan sa John 6:44. No man can come to me except the Father which hath sent me draw him. Total depravity yun. Doctrines of grace yun. So kung ang Arminian naniniwala, kaya nilang lumapit kasi hindi daw na-corrupt yung will ng tao. So sa tingin mo, nakaka-honor din sa Diyos? Tayo nga, sabi natin total depravity sila, hindi. Ano mo matatanggap yung salvation nun? Very confusing yan. This verse, itong binasa na, John 6:44, isa ito sa doctrines na tinuro ng Panginoon, total depravity. It is God who draws. Man does not come unless God's draw him. Napakalinaw. Isa pa, yung Romans 9:16. Will, tungkol sa will, free will daw. Maraming yan eh. Sabi dito sa Romans 9:16. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth. Kanino? But of God that showeth mercy. Paano yung free will mo dito? Paano papasa yung free will dito na Arminian? Salvation does not hinge on human will or effort. It is of God alone. Napakalinaw. So, election. Naniniwala din naman daw ang Arminian sa election dahil yung tumingin daw sa hinaharap, yung mga tatanggap sa sampalataya. So, man's work pa rin. Nag-base sa man's work. Sabi sa Ephesians chapter 1, sa verse 4 and 5, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. Walang basihan. Hindi pa nilalalang kahit na umili na ang Diyos. Basahin nga natin yun. Para makita lang natin, doctrine of election to. Unconditional election. Pasadahan na rin natin yung doctrines of grace. Ating paniniwala. Ephesians chapter 1. Verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. How can you be holy? Sabi nga right doctrines lead to right Christian living. Paano mangyayari? How can you live holy? In holiness, kung Arminian ka. Verse 5, having predestinated us unto the adoption
of sons, Lord Jesus Christ, to Himself, according to to the good pleasure of His will. Yung will ng Diyos. Good pleasure and will ng Diyos. Hindi sa tao. God is not responding to man's choice. He elects according to His own will and purpose. Napakalinaw. To defend Arminianism is to defend a doctrine that competes with God's glory in salvation. It is to exalt man's will above God's sovereign grace. So, another subpoint. Dalawa na lang ito mga kapatid. The danger of defending error while claiming truth. So ito na yon. Defending Arminianism confuses the flock. Confuse yan. Kasi sovereign grace bago naliligtas din pala Arminian. Confuse nga yun. When those who claim to be sovereign gracer begin to excuse or support Arminian teaching and approve Arminian salvation, it sends a mixed signal. It causes confusion, instability, and division within the church. Yun. Kaya ganun. Kapagtaka. Hindi namin kasalanan yun. Again, when those who claim to be sovereign gracer begins to excuse or support Arminian teachings and approve Arminian salvation, it sends a mixed signal. It causes confusion, kaya confused ang flock, instability, unstable na, and division within the church. Siyempre, may mga tayo naniniwala, hindi na save ang Arminian. Tapos dadali ka ng save ka ng Arminian ka pa, nasa save ng Arminian. Tayo galing sa Arminian, pero pagka dumating na yung knowledge of salvation, mababa na tayo, hindi na yung Arminian. Hindi mo na pwede tawagin Arminian yun. Tsaka pag kinahabagan po yun ng Panginoon, aalisin yun at idadagdag sa tamang simbahan, tulad ng nangyari sa atin. Kaya nakukonfuse ang flock, mekos na. Paano pag ganun? Pag ganun na yung tao, yung pastor. Ibang advice. Basahin natin yung Romans chapter 16, verse 17. Ibang advice ng Biblia. Pag ganun na yung mga Romans chapter 16, verse 17. So ito sabi, now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned, and avoid them. Again, napakalinaw, mark them which cause division and offenses contrary to the doctrine which ye have learned. So kung yung doctrine ng ating tinanggap, doctrines of grace, merong nagtuturo na ng parang kakaiba. Hindi pala parang. Kakaiba talaga. Na-save ng Arminian. Anong kailangan gawin? We have to mark them and avoid them. We are not told to debate, or tolerate. Hindi tayo sinabi yung makapag-debate, hindi tayo inutusan. At lalong hindi tayo inutusan na i-tolerate sila. Those who oppose sound doctrine, we are told to mark and avoid them. Yun na, gagawin natin. Markahan nyo na yan. At iwasan. Kaya pala sumunod lang pala yung mga umalisan. In-avoid na siya. Kaya, sinunod to. Hindi kami may kasalanan. Bakit kami sinisisi? Yung daw mga nasa Southern Tagalog, nagdala ng bagong doktrina. Yung hawak, minutes of meetings. Yung record ng meeting. Doktrina. At tinalakay doon, yun din tungkol din sa evils of Arminianism Contrast to doctrines of grace. Bago yun. Kakaiba. Yan, nangyari. They mark you and they avoid you. So bad. Yan.
Sabi nga, sa ano, sa kumbaga, pag nag-share ka ng gospel, gawin natin yung pagpatuloy natin yung ginawa natin ng Armenian patayo. For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself for the battle? No. 1 Corinthians chapter 14 verse 8 yun. Sapagkat kung ang pakakak ay tumunog na walang katiyakan, dito na eh. Ano siya isang ng gospel na? Dito na. Sino ang handa sa pakikibaka? Dito na. Paano mo de-depend yung truth? A muddled gospel weakens the church readiness. If the message is unclear, the sheep will be unprepared for the spiritual battle ahead. Yun. Yung nangyayari dyan, na-confuse na. Yung iba, yung nga, ibang mark, kaya avoid ka. Yung iba naman, madadala mo. Yun, tuban. Makiki-compromise na din yan sa mga Armenian. Delikado yun. Dito na ang church. Kung safe din pala ang Armenian, bakit pa kayo umalis doon? Bumalik tayo doon. Bakit pa natin tinawag na doctrine of the devil yan? E dinedepend mo din naman pala. Depending Armenianism confuses the flock. No. Sabi nga ng Panginoon, if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Nagkakakatarap na siguro kayo nun. It will lead to blindness. Pag hindi ka nag-repent. Tapos puro false accusation pa yung ginagawa. That is very, hindi yan, mark yan ang hindi talaga saved by grace. Ano? Kasi naniniwala kami na saved yan. When we allow teachers who are blind to sovereign grace, they cannot fully understand, they lead the church, they are setting them on a path to spiritual ruin. We are called to feed the sheep, not confuse them. And defending error while claiming truth does great harm to the flock of God. Ano magandang idudulot yan? And then our last subpoint, number 3. Confession must match conviction. Just bear with me, gusto kong tapusin na ito. Pasensya nyo na. Medyo mahaba ngayon. Yan. Ating panghuli, subpoint. Confession must match conviction. It is one thing to say you believe in God's sovereign grace, but if your actions, alliances, and defenses says otherwise, your confession is hollow. Ang gagaling mangaral, pero halo-halo lang itinuturo, metos-metos na. Tapos pagka nag-aalisan, makumpis ko yung flock, hahanap, pa rin yung sisisi. Huh? Ayos. Dati ang Armenian heresy, ngayon ang itinuturo na, naligtas na daw sila, yung Armenian pa. Yun, galing. May ligtas daw na Armenian. Di pag kayo nagpangipakita sa langit, sasabihin sa inyo, may pa-doctrines of grace ka pa. Nandito rin naman pala kami. Pwede ba yun? Confused. Baka ikaw confused ka na mismo. Ikaw mismo ang na-confused. So, ano sabi ng Biblia sa ating, sa mga ganyang pastor, ano? Yung sinasabi, professing truth while defending error is a denial in practice. So, kumbaga kung sa professional career, malpractice ka na. Denial in practice. The tongue may speak doctrines of grace, but the heart is double-minded. True belief in sovereign grace must be accompanied by a holy separation from doctrines that oppose it. Again, true belief in sovereign grace must be accompanied by a holy separation from doctrines that oppose it. Pakita natin sa ating action. Sabi nga sa James chapter 2 verse 18, kung talaga tayo sovereign grace, ano? Sabi dyan sa James chapter 2 verse 18, Ye a man may say, Thou hast faith and I have works. Sabi ni James, Show me thy faith without thy works, and I will show thee my faith by my works. Ano? Pakita, nakikita yung bunga nyo eh.
Yan yung bunga nyo. Na killing na kayo. Unti-unti sa Arminianism. Again, true belief in sovereign grace must be accompanied by a holy separation from doctrines that oppose it. Confession must match conviction. That is why we are advised to examine ourselves, whether we are in the right faith. Prove our own selves. So, basahin natin yan. Yung advice sa atin. Huwag kang point ng point kung kanin-kanino. Examine mo muna ang sarili mo. Baka sobrang laki na ng ulo mo. Kaya pagka may ganyan ay yung iba sinisisi mo. 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Examine yourselves whether you are in the faith. Prove yourselves. Know ye not yourselves how Jesus Christ is in you. And except ye be reprobates. Yun. It is not enough to wear a label. Sovereign grace, landmark. It is not enough to wear a label. We must examine whether our allegiance is truly with Christ and His gospel. Hindi dahil sinabi na sovereign grace, ay sovereign grace nga. Brothers and sisters, we must not play both sides of the battlefield. Okay, yun. Again, sabi sa ating text, Jesus said in our text, "He that gathereth not with me, scattereth abroad." There's no neutrality in the war for truth. If we are not gathering under the banner of sovereign grace, we are scattering by tolerating doctrines that dishonor our Lord. Let us stand boldly, not just in words, but in deed. Pakita natin sa ating gawa. For the gospel that declares salvation is of the Lord. Yan, turo, Jonah 2:9. Salvation is of the Lord. Again and again, there is no neutrality in the gospel. To gather with Christ means to stand boldly for the doctrines of grace, which give God all the credit, all the glory when it comes to salvation. English ko na to, I-prepare ko talaga to English para sa inyo. Those who claim that they are sovereign grace, dito conclusion na tayo. Those who claim that they are sovereign grace, landmark Baptist, yet excuse or support Arminianism, scatter rather than gather. Dahil nag-i-stand na kayo, nasave kayo, nung Arminian kayo, you are scattering the flock. You are not gathering the flock. Sa ating teksto, napakalinaw, Matthew 12 verse 30, it draws a clear line. You're either gathering with Christ, standing with His gospel, defending His truth, or you're scattering by compromising, confusing, and approving the salvation of Arminianism. So ito tanong natin, yung tatlo tayong tanong, dito tayo dapat mo. So ask yourselves, does your theology exalts God's sovereignty? Anong tanong? Are you defending the gospel or diluting it? That's the second question. And thirdly, ang pangatlong tanong, is your unity grounded in truth or in tolerance? Ano ba? Pinipis mo lang ba yung mga tao? O talagang mag-stand ka sa truth? Let us say with Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Romans 1:16. Again, basahin ulit natin para makita nyo mga kapatid, tayong mahiya. Kailangan din natin talagang tumayo sa katotohanan. Depend natin yung truth, yung mga doctrine natin, yung tamang gospel. Romans chapter 1, verse 16. Basahin natin. Ito ang ating last verse. Para ma-encourage natin ating mga sarili. Encourage tayo ng Word of God. Tayong matakot sa mga yan. Tayong mahiya. Verse 16. Romans chapter 1, verse 16. For I am not ashamed
of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Let us gather with Christ boldly, biblically, and in truth. Mga kapatid, I hope ay tinulungan tayo ng Banal na Espiritu para maunawaan natin sa ating mga puso at isipan ng ating tinalakay ngayon. Hindi na kasi biro, binabiro itong mga ginagawa nilang paratan. Talagang nasyak ako. Actually, nung recently, napanood ko, wala namang nakasulat doon na para lumipat sa church ko. Dami nga kayong may mga nag-pop dito, may mga ito, na-witness ko na before. Gusto mong jumoin. Gusto magpabaptize, pero syempre, hindi naman agad yung binabaptize. Ni-screen pa yun, tinitingnan yung ano. Hindi ko na babanggitin. Nakikita ko, hindi sila pumapasa. Kasi hindi talaga pa nakaka-ranas ng regeneration. Meron namang napapa-member, pero nadidisiplina, naaalis. Meron din namang nakakabalik. So hindi namin tuturo ng Armenian doctrines of devil para dumami kami. Hindi. Pero doon ako natawa. Yun yung tinwist niya, yung nakasulat sa page niya. Yun, grabe. Ano pang tinwist kaya nito? Mga false accusation yun. Kawawa pa. Maaring sa time ngayon, malaya mong nagagawa yan, pero mananagot ka sa Panginoon. Kaya tayo, maging mapagpakumbaba, pag merong mali, tayong tumuro sa iba na siya ang dahilan kung bakit nagkaganon. Una-muna natin examine ay ang ating sarili. Kasi baka tulad nga nito, nasabing sovereign grace, yun naman, Armenian na palang stand. Nahuhuli sa bibig, lumalabas. Pagpatuloy natin yung ginagawa natin, yung Armenian pa tayo. Yun. Huli ka. Anong laman ng puso, nalabas siya sa bibig. Huli ka. Kaya mag-ingat tayo. Dapat, yung confession natin, it should not contradict our conviction. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil patuloy niya tayong pine-preserve dito sa doctrine ng truth. Mga kapatid, so sana ay na-bless ang bawat isa, may natutunan para i-defend ang truth. Hindi tayo, dapat pumapalag din naman tayo, no? Kahit minsan, niyuyurakan na nila masyado ang katotohanan. Kapag sila ang may sablay, maghahanap ng masisisi. Mali yan. Ganyan ba ang Kristyano? Nahuhuli ka na sa iyong mga bunga, sa iyong mga sinasabi. Kahabagan ka naman ng Panginoon mo. Naway kahabagan ka, bigyan ka ng repentance mo. Sisiyan mo yung mga pinagagawang mga false accusation. Mas marami ka pang, alam mo, marami ka pang sablay. Wala akong karapatan na banggitin kung ano pa yun. Pagpasugos na lang natin yan. Panginoon ang mag-re-reveal, mag-e-expose sa iyo. Kung sino ka talaga, kung ano ka. Pero pinapanalahan ka pa rin namin na naway mabago ka at kahabagan ka ng Panginoon. Focus ka na kasi ng confusion, division. Tapos ipo-point out mo sa ibang churches. Hindi yan tama. Bigyan mo yung sarili mo. So, mga kapatid. May God bless the message in our hearts. Tayo po ay lumuho, dito tayo magtapos sa panalangin. Dahil ng Diyos sa mga nasa langit, maraming salamat sa inyong pinagsay sa amin ng umaga. Tunay po na napakaganda ng mga doktrina na inyong tinuro at ipinaunawa sa amin. Naway patuloy itong i-preserve sa puso ng bawat isa at may pamuhay.
iadyan na kami ay makurap, tulad ng nangyayari sa ibang churches na aming na-witness ngayon ng Diyos. Ngunit dinadalangin pa rin namin, Panginoon, na kahabagan niyo sila at bigyan niyo sila ng tamang kaunawaan, tamang puso ang Diyos. Mangyari naman ang mabuting yung kalooban sa kanila ng Diyos. At sa amin naman ng Diyos, sa iglesia dito sa Luzon, patuloy nawa kami i-bless namin Diyos, patuloy magamit sa mga gawain. I-bless nyo kami spiritually aming Diyos, patuloy nyo kami palaguin spiritual. Patuloy nyo kami bigyan ng patience, bigyan nyo kami ng meekness, palagi nyo kami gawing humble aming Diyos. Ang Diyos, maraming salamat sa inyong mensahe. Nawa ito ay naging pagpapala sa bawat isa, sa mga kapatiran at pwede sa mga tagapakinig. At ngayon po, sa pagsamantala po namin ang pag-iwalay ngayong umaga, nawa po ay hatid nyo ang bawat isa sa kanyang tahanan ng ligtas at mapayapa. At kung inyo pong kalooban namin Diyos, ngayong hapon, muli na kami tutulong dito. Patuloy po namin kayong sambahin sa Espiritu at katotohanan sa aming panghapon at pangalamdaman. Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin. Maraming salamat sa inyong guidance, sa inyong pag-preserve sa amin. Ang aming Diyos, tanggapin niyo po ang aming pagsamba. Papuri po naman. Nawa kayo po naitaas, kayo po ang mapapurihan, ang Panginoon Jesus, siya naitaas sa aming kapalitan. Salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng damang po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pagkakas po natin sabayin ang ating Diyos. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Salamat, mga kapatid. Magandang umaga po. God bless po.